May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Usapang Legal. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po ang inyong, hindi naman bakasyon, ano? Dahil tayo na-stress dahil sa bagyo, no? Pero kumusta po kayo? Kumusta po yung mga naapektuhan ng masunod-sunod na bagyo, no? Si Christine, L, si Leon, M, si Marce, at saka etong nagdaan, si Pepito, no? Sunod-sunod para tayong parang anli ang bagyo ngayon at meron pa raw pong dalawang inaasahang meron pa raw po mga dalawa pa raw po ang papasok at posible din maglandfall. Naku, nakakatakot Usapang Legal. Pero sana po ay ligtas kayo at nanunood sa atin sa programang ito, bagaman at alam ko na kayo ay nai-stress pa din, marami ang nagwo-worry pa din kung paano babangon muli sa mga naapektuhan. Although ito naman pong si Pepito ay not as, correct me if I'm wrong, not as bad as yung nangyari sa bagyong Christine at sa bagyong Marce. Tama po ba ako o nagkakamali ako? Pero depende po kasi sa area no? Usapang Legal. Ma'am Grace, kamusta ba kayo dyan? At syempre nag-worry din ako dun sa, naalala ko bigla si Ma'am Nora Abordo dyan sa Aurora dahil alam ko yung mga taga-Aurora ay sinalanta ng bagyong itong nagdaang bagyo, si bagyong Pepito. At naalala ko din, meron tayong listener dyan sa Karamoan, si Ma'am Joby Barbecho na madalas na nanunood sa atin. Kumusta po kayo, ma'am? Sana po magparamdam po kayo sa amin kung nanunood kayo ngayon. Sana po ay ligtas po kayo. Usapang Legal. Okay, maganda po ang ating talakayan dahil napakarami po sa ating mga kababayan ang maraming mga properties o kahit ilan lang, isang piraso lang yan ng mga lupain isang pirasong lupa o lote na bagaman at matagal na nilang inuukupa at bagaman at minana nila ay nananatili pa rin po sa pangalan ng kanilang mga ninuno. Yung iba 1920s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s and 90s yun, nagsunod-sunod na ang kamatayan pero nananatili pa rin doon sa original na may-ari yung kanilang kanununuan pa. Usapang Legal. O kung hindi man po bagaman at namatay na yung magulang lang, wala namang ibang pinanggalingan pa at nailipat na ang property sa kanilang mga magulang, matagal lang namatay sina nanay at tatay, sina mami, daddy, papa at mama, pero nananatili pa rin sa kanila ang title ng property. At ngayon, syempre tutulungan ko po kayo kung paano ninyo maipalilipat sa inyong pangalan, not necessarily sa inyo lang, dahil baka naman po kayo ay merong mga kapwa tagapagmana or tinatawag na compulsory heirs, syempre hindi po ninyo masosolo ang property. Usapang Legal. Siyempre, if you have questions, 0919-282-6485. At meron pa rin po akong si Dea Cyril, naalala ko yung question mo the other week. Ipagpapatuloy natin yung talakayan. Kaya pwede mo, Miss Dea Cyril, na nag-message sa atin o nag-text, nag-comment sa ating talakayan last week, pwede mong i-resend ngayon para lawakan pa natin ang talakayan sa inyong question. Live din po tayo sa DZRH TV 4K live stream, DZRH Dos Compañeros Facebook page, DZRH News Facebook page at DZRH News Television Facebook page. Usapang Legal. Okay, so ito pong mga questions, yun lang po mga nagpa-private message ay sumasagot po ako minsan matagal lang dahil marami pa rin po akong ginagawa. Pero yes, sumasagot po ako at yung iba po sinasagot ko na as private message, yung iba naman ay sinasagot ko on the air, Although mas mapapaliwanag ko po kung on the air. Lalo na kung relevant sa ating talakayan. Magandang gabi po muna sa inyo, Miss Gael Enriquez. Magandang gabi din sa iyo, CJ Acelo. Maayong
gabi sa tanan. Super love usapang legal. Very informative. Thank you very much. Aunt May, magandang gabi sa iyo. I'm glad to see you back. Nabaha daw sila sa Isabela. Sana po ay unti-unti nang humuhupa ang baha sa inyo or nakapaglinis na kayo. Joy Garimbao, nanonood sa atin sa Michigan. Diyan ba, Miss Joy, sa inyo? No? Ay, hindi ba dyan nagbabagyo? Kumusta ba ang pamilya mo dito sa Pilipinas? At syempre, sabi ni Aunt May, ay nagpakawala po ang Magat Dam. Naku, yun na nga ang problema no? Magandang gabi din po sa inyo, Miss Charo Abraham. Meron daw siyang private message sa atin. Miss Ginoong Rico Bagisi, Tita Ami Miraflor Garcia, Mami Belen Rivera, Marites Liedo. Sabi niya, ang ganda po ng topic nyo ngayon kasi ito po ang aking problema sa minana ko sa aking ina. Si Ma'am Irene Almodovar, dyan sa Angon Rizal, si Jason Abulencia. Si Jason Abulencia, if I am not mistaken, is also from Dagupan. Tama ba ako? From Pangasinan? At magandang gabi po sa mga taga Pangasinan. Kaya po ako wala nung Friday ay may schedule po ako dyan sa Pangasinan. Magandang gabi po sa inyo. Myrna de la Cruz, si Tita Ami Miraflor Garcia. I am so glad to see you again, Miss Janet Ku, Kenneth Arevalo, at syempre pa Charo Abraham, Irene Almodovar, at si Eds Maglakas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Yung iba sa ang haba-haba naman ng mga binabati mo. Di po, gusto ko po kasing i-recognize kayo dahil syempre masyado din namang kumbaga gusto ko rin pong i-recognize bagaman at minsan nagre-replay po tayo, although if you have noticed, as much as possible, hindi ko po nire-replay dahil gusto ko pong, dahil marami po sa inyo ang talagang nakatutok na sa atin gabi-gabi or every time na umuupo ka dito. Gusto ko po na lagi kayong may bagong matututunan from me. At yun pong replay, syempre, yun po ay available naman sa ating website or sa ating page na pwede po ninyong balikan anytime. Kaya nga po, as much as possible, nagre-record po ako, nag-e-effort po ako to see to it na yung mga regular listeners ay may matututunan din naman na bago. Usapang Legal. Ayan, so umpisa na po natin ang ating talakayan. Manang lupa na nasa pangalan pa ng mga namatay, paano ba maililipat sa mga tagapagmana? Napakahalaga po nitong bagong batas. Not so new. Itong train law na nagbaba po doon sa ating estate tax. Ano ba yung estate tax? Ito po yung tax or buwis na ipinapataw sa pribilehiyo or karapatan ng isang taong namatay na mailipat sa kanyang mga tagapagmana yung property na naiwan niya nang siya ay mamatay. Ito po yung estate tax. Usapang Legal. In short, isang beses lang po na sasailalim sa estate tax, yun pong isang property, kung kapag ka po namatay lang. Pag nailipat ito sa iba, tapos namatay ulit yung pinaglipatan, mag-undergo ulit ng settlement of estate at magbabayad ulit ng estate tax. Pero, during the lifetime of the owner, isang beses lang po sumasa ilalim kapag ka namatay na. Kaya nga po yung nagkikriticize sa akin na nagbabayad ka ba ng estate tax? Ay, hindi po ako magbabayad ng estate tax. Bahay po ako. So, at maliban pa doon, wala po akong property. Usapang Legal. Ayan, so kapag ka po namatay lang, saka po magbabayad ng estate tax para po mailipat ang property doon sa kanyang mga tagapagmana. Ayan. Ngayon, bago po ang train law noong 2017, ang rate po ng estate tax ay kumbaga ikatumbas ng 5 hanggang 20% of the total value of the property o yung total estate, ibig sabihin yung kabuuan po ng lahat ng mga ari-arian ng namatay, 5 to 20%. Pero, at ito po ay depende pa sa kung gaano kalaki ang property or gaano habang tumataas po ang value, mas mataas po yung rate. Ngayon, noong pong 2017, naisabatas po itong train law, ibinaba po ito na fixed na po sa 6% ng total value ng estate. Usapang Legal. Maliban pa po dito, dati po kasi yung pong halimbawang naggastos mo doon sa pagpapalibing, sa hospitalization, sa mga gamot, maintenance nung nabubuhay pa itong taong namatay, kailangan mong pakitaan ng mga resibo para makaklaim ka.
no, ng deduction doon sa mga doon sa ibubuwis na doon sa bubuwisan na estate. Ngayon, sa bago pong batas, not really new, no, 2017 train law, tinanggal na po itong pagpapakita pa ng resibo. Ibig pong sabihin, fixed na sa 5 million pesos. Ibig sabihin, fixed na po sa 5 million pesos yung standard deduction with or without receipt. You don't need to present a receipt. So automatic po yun. Mag-a-apply kayo ng 5 milyong pisong halaga, no, mababawas dun sa value ng estate ng namatay. Usapang Legal! Ngayon, no, swerte ka. Well, I'm not so sure kung swerte ka. Kung halimbawa po 5 milyon lamang ang halaga ng estate, i-apply mo yung 5 milyon na standard deduction, ibig pong sabihin halos wala ka ng mababayaran na estate tax. In fact, na-ilimit na lamang po sa 5,000 pesos yung babayaran kung below 5 million or hindi lumalagpas ng 5 million yung estate ng namatay. Usapang Legal! Paano pa kung halimbawa lumagpas nga ng 5 milyon, merong bahay, no, na nagkakahalaga ng how much, no, depende po sa value ng property, hanggang 10 milyon po yung sa family home. So all in all, 15 million po yung mababawas doon sa total na estate ng namatay. Usapang Yun lamang po ang bubuwisan. Syempre hindi naman tayo ganun kayaman, marami sa atin, Although marami sa ating mga nasa probinsya, kalalaki ng lupa, kaya lang hindi ganun kalaki ang value. So nai-enjoy po ninyo ito. Just take note na po, yung 10 million pesos na deduction for family home ay applicable lamang, ibig sabihin po, para doon lamang po sa halaga ng family home at yung lote nito. Ngayon, kung ito po ay halimbawa 3 milyon lamang ang halaga ng property, ibig pong sabihin hanggang 3 milyon lamang po ang ma-avail ninyong deduction patungkol sa family home. Pero fix po yung 5 million pesos na standard deduction. Usapang Legal! Ayan. So yan po ang ating diyan po tayo magte-take off sa ating talakayan tonight. Bakit ko binabanggit ito? Dahil para po ninyo mailipat sa inyong pangalan ang property na namanan ninyo, dapat po kayo ay mag-settle ng estate. So relevant po sa atin yung estate tax amnesty na mag-i-expire o matatapos sa June 14, 2025, no? Dahil ito po ay pangatlong extension na ng estate tax amnesty. Para po sa may mga problema pa dyan, nasa pangalan pa nila lolo at lola pero namatay na din si nanay at tatay o kung kanino pang great-great-grandparents, no? At tapos ay kayo po ay tagapagmana. Makinig dahil ito po ang pagkakataon ninyo na maayos na ang estate ng inyong mga ninuno na pumanaw na. Usapang Legal! Ayan. So, yun pong question, sasagutin ko po. Meron ng question si Zenki Osma. Magandang gabi din sa iyo, AJDV. At sino pa ba yung mga nandito? Ay, marami. Sally Pau at Odette Oxales, Miko Duran, Kangayda. Magandang gabi din sa iyo. Iton Bulalayaw. At yung mga kasama mo pa dyan, mga architects, magandang gabi sa iyo. Mirna de la Cruz. At syempre pa, yung marami hindi ko mabasa yung iba kasi malabong mata ko. Rico Bagisi, Mami Belen Rivera, magandang gabi, at Marites Liado. Okay, sasagutin ko na po ang mga questions niyo sa ating babalik. Although meron pa rin po tayong mga tatalakay na basic principles, no, para po yung sakasakaling may questions na hindi ko masagot, ay at least you would know ang sagot sa inyong mga tanong. Magbabalik pa po ang Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Nagbabalik pa ang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung paano ba maililipat sa pangalan ng mga tagapagmana ang property na nananatili pa rin sa pangalan ng mga ninuno na mga namatay na.
Parang dami po kasi natatandaan ko, yung lolo at lola ko na inabutan ko, meron pa sila mga properties na pagmamay-ari pa ng mga lolo at lola nila na nasa pangalan pa ng mga lolo at lola nila. Yan po ang problema, no? The irony, dahil abogado ako, meron silang apong abogado, pero namatay po kasi ang lola ko ay grade 6 yata ako. So, matagal na yun. Usapang Legal. But anyway, mahalaga po ito dahil kung sakasakali po na titled ang property doon sa mga tagapagmana, ito po ay ibig sabihin tumataas ang value. Bakit? Kasi ang property, ang title ng property ay siya pong pinakamainam na katibayan, no? Or indefeasible, no? Proof of ownership. Matibay po ito, no? At mapapawalang bisa lamang kung merong matibay o mabigat na ebidensya na nagsasabi na ito, ang title na ito ay nakuha dahil sa panloloko, no? Kaya naman kung halimbawa meron po kayong mana at naloko kayo ng tsahin-tsuhin nyo, ng kapatid ninyo, at naipangalan sa kanya ang property, abay ito po ay ang karapatan po ninyo ay hindi mag-e-expire, no? Na para mag-demand ng inyong ng settlement of estate. Ang pag-iingatan nyo lang kapag ka po ito ay nalipat sa innocent purchaser or buyer in good faith. Usapang Legal. Ngayon, ang sinasabi po dito sa Estate Tax Amnesty Act Extension, meron po kayong hanggang, or tayo, kasama na ako doon kasi ang nanay at tatay ko ay 2016 namatay ang tatay namin, 2023 naman namatay ang nanay namin, no? So hanggang June 14, 2025 po yung Estate Tax Amnesty Extension, at sinasaklaw nito yung mga deaths occurring o nangyari on or before May 30 days up to September, April, June, okay, May 31, 2022. So kung halimbawa po 1901 namatay ang ninuno ninyo, hanggang ngayon nandun pa rin ang title ng property, no? Ito po ay maaari pa din ninyong kumbaga ay dapat po ninyo itong isettle at maaari po ninyong i-avail yung estate tax amnesty hanggang June 14, 2025. Usapang Legal. Now, ano ba yung pribilehiyo? Ano ba yung advantage kung isi-settle na ninyo ang estate, no? Bago mag June 14, 2025? Dahil po, yun pong estate tax ay dapat binabayaran or sinisettle within 1 year from death. Halimbawa, kung namatay ng March 9, 2023, that's the day nanay died, dapat po ay masettle ito bago mag-March 9, 2024. Ganun po dapat yun. So, ibig sabihin, kapag ka po hindi na settle on time or within 1 year from death, malaki po ang binabayaran. Other than the estate tax na meron pong mga interest and penalties kagaya sa Marcos Estate, no? Other than that, no, yun pong transfer taxes sa local government unit na binabayaran natin sa Municipal Assessor's Office or Treasurer's Office, ito po ay meron ding kaukulang interests and penalties. So lumalaki po ng lumalaki. Usapang Legal. Doon po sa estate tax amnesty law, 6% lamang po, no, ang babayaran doon sa total value ng estate na malinis na. Anong ibig sabihin nito? Nabawas na dito yung utang, nabawas na dito yung standard deduction, nabawas na dito yung family home. So yung pong naiwan nito, no, yun po ang magiging subject sa 6% na estate tax. Usapang Legal. So ano nga po ba yung pwede nating or dapat nating ihanda? Unang-una po, no, kung kayo ay tagapagmana, kumuha na po kayo ng kopya or ng ng certified true copy ng titulo ng lahat ng mga ari-arian na ito. Kung wala pong title, kukuha po kayo, this applies, no, with or without title ng property. Kumuha na po kayo ng tax declaration ng property pertaining to the year na namatay itong pinagmamanahan ninyo. Anong ibig sabihin nito? Kung si tatay ay namatay noong 2016, ang applicable po na
tax declaration ay dapat yung tax declaration noong 2016 kung kailan namatay si tatay. Ibig sabihin, mas mura po ang magiging batayan ng 6% na estate tax. So, yun po ang kagandahan kung i-settle ninyo bago pa mag-lapse yung June 14, 2025 na nakasaad sa estate tax amnesty extension. Usapang Legal! Okay, now, mahalaga din po na malaman kung sino dyan ang mga nagmana ng properties na nakaklowa. Ayan, tas kamay. Bakit? No? Tingnan nyo po yung property na nanay, tatay, lolo, lola na nakaklowa. Bakit nyo kailangan na tingnan? Kasi po, isinasaad po doon sa bagong batas yung Agrarian Emancipation Act na yun pong CLOA, no? Mga mana, no? Na yung estate na under ng CLOA ay hindi po isasali or exempt from payment of estate tax. So magandang balita po ito kasi marami po sa atin, no, kagaya nung sa nanay at tatay ko, no, na ang kanilang mga ari-arian ay nasa ilalim po ng CLOA, no? Ano nga ba yung Certificate of Land Ownership Award. So kung nakailalim po ng CLOA, exempt po ito from payment of estate tax. Abay, malaki-laki din po yun. Ano? Kung halimbawa po ang value ng inyong farmland or ng lupa ay nasa 1 milyon, how much is the 6% of 1 million pesos? Patay, hindi ko alam. Usapang Legal! Compute nyo nga. Galing ko ako sa math. Wina, paki-compute mo nga. Sino ba itong mga nandito? Compute mo nga kung ano yung 6% ng 1 million. Ayan. So, malaking bagay din po nakabawasan po ito, no? Sumasaklola yung iba nating tagapakinig kung ilan yung 6%. Wala po akong time mag-compute. So malaki pong kabawasan ito. Kaya i-check po ninyo, no, kapag di ba sabi ko sa inyo, you need all the details of your properties. So actually kukuha po kayo ng Certificate of Landholding sa Assessor's Office. Maaring sa Provincial Assessor's Office. Anong ibig sabihin ng Certificate of Landholdings? No? Yun po yung lahat ng mga listahan ng mga ari-arian na nasa pangalan ng taong namatay. No? So, napakahalaga po nito na 60,000 daw, sabi ni ating tech. Magaling sa itong ating technician sa math. No? So, 60,000 daw yung 60% ng 1 million. Usapang Legal! Now, no? Ano nga ba yung sinasabi ko? Yan. So, kailangan po ninyo ng kopya, certified true copy ng titulo ng property. Kailangan din po ninyo ng tax declaration, no? Kung kailan namatay yung taong pagmamanahan ninyo, no, hindi yung present, kasi kung 2024 nyo kukunin, di ba nagkaroon po ng adjustment sa zonal valuation, ibig sabihin medyo malaki po ang babayaran ninyo. So yung time na namatay, yun pong value nun ang pagbabatayan. So, malaki pong discount ito. Ngayon, sasabihin nyo, attorney, wala namang pong title yung property. Tax declaration pa lang po kana lolo at lola. Yung tax declaration will suffice, no? Na applicable sa time nung kailan sila namatay. Kumuha na din po kayo ng certified true copy or PSA copy ng death certificate ng taong nagpapamana or taong pagmamanahan ninyo. Usapang Legal! Pumunta na din po kayo sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Bakit? Kumuha po kayo ng estate TIN, Estate Tax Identification Number. No, ito po ay kahit halimbawa nagtrabaho noong unang panahon si lolo at lola, si nanay at tatay at meron na silang TIN, no? Hindi po 'yon ang gagamitin natin. Kukuha po tayo ng tinatawag na estate TIN para doon sa namatay. So, ito po ay one-time use lamang, para lamang po sa kanyang estate. Iba pong usapin yung TIN niya noon, nung nabubuhay pa siya. Wala na po yung gamit for purposes of settlement of estate. Lahat po ng tagapagmana, ilista na ninyo yung mga compulsory heirs. Sinong compulsory heirs? Anak, asawa, anak o kaya ay anak, apo, no? Depende po sa natalakay naman natin yan kung sino yung mga compulsory heirs, So ito pong mga compulsory heirs, i-gather na po ninyo at pag-usap-usapan na po ninyo
kung paano ninyo aayusin or isisettle ang estate. Maari po kayong mag-issue ng special power of attorney pabor sa sinong available, sinong marunong mag-process, dahil medyo mahaba-haba pong proseso ito. Usapang Legal. Now, kapag ka po meron na kayong inventory ng lahat ng mga ari-arian, pwede po ninyong pagtoka-tokahan na lang, o ito ang total value, ito hati patas sa ating kapatid, no? Or hating, kasi ang isang asawa ay katumbas ng share ng isang anak na legitimate, hindi po ba? So, ibig pong sabihin, dapat po kayo ay ipatas ninyo yung inyong mga mana according to what the law says. Unless, of course, there is a will na naiwan nitong namatay. Usapang Legal. Ngayon, maganda po na dumulog na kayo sa abogado para gumawa ng tinatawag natin na extrajudicial settlement of estate, para din po malinaw na doon masusulat, isama nyo na din po yung partition, no? Para isahan na lang. Mag-i-engage din po kayo ng geodetic engineer na siyang gagawa ng partition or pagbabaha-bahagi with the technical description ng inyong property na minamana. Yun pong inyong extrajudicial settlement of estate, ipapanotaryo po ninyo ito, at yung notaryadong extrajudicial settlement of estate, kailangan po ninyo itong ipa-publish, no, sa newspaper ng general circulation for 3 consecutive weeks. Usapang Legal. Pag na-publish na po ito, i-issuean po kayo ng affidavit of publication noong publisher. Yun naman po ay gagamitin din ninyo, no? Isasubmit po ito doon sa BIR, Bureau of Internal Revenue, together with the certified true copy ng inyong mga properties. Kasama din po yung certified true copy o yung PSA copy ng death certificate, yung TIN ng namatay, at TIN ng lahat ng mga tagapagmana. Usapang Legal. Kapag nakumpleto po ninyo ito, by the way, yung certificate of land holding, kailangan din po ninyong isali doon, ano. So, death certificate, notarized deed of extrajudicial settlement of estate, proof of publication, tapos yung TIN or tax identification number, at yung ibang mga dokumento, yung patungkol doon sa properties, yun po ang isasubmit at ifa-file ninyo sa Bureau of Internal Revenue. At i-assess po yung estate tax. Usapang Legal. May pagkakataon po, ito yung experience ko, no, dahil isa po ito sa areas of practice ko, itong settlement ng estate. May pagkakataon po, kapag hindi kayo alerto, hindi i-reflect yung 5 million na deduction at yung 10 million o kung magkano man ang value ng inyong family home. Ito po ay dapat alerto kayo dito para, no, malaki po ang mabawas, no. Kung sakasakali po kasi malamang 5,000 na lang ang babayaran niyo sa settlement ng estate kung hindi lumalagpas ng 5 milyon yung property niyo, o kung lumagpas man, kung naisali ninyo yung family home, malaki po ang chance na hanggang 5,000 na lang ang babayaran ninyo. Usapang Legal. May mga taga-BIR po, hindi ko naman nilalahat, na siguro hindi rin, bagaman at wala naman silang intensyon na dayain kayo, hindi rin naman nagdaya dahil nasa inyo po ang responsibilidad ng pagdedeklara nito, no? Hinahayaan or nakakaligtaan, kaya't hindi na i-enjoy, no, itong medyo kalakihang value na 5 million na standard deduction. So you have to be alert. Usapang Legal. Lorena Castaneto, magandang gabi sa iyo. Ray Mendoza and Bongski, magandang gabi. Joy Garimbao, magandang gabi din sa iyo. Magdalena Martin, Maricor Angeles, Abet Arrasa, Jerry Sumagaysay, Rico Bagisi, Mirna de la Cruz, Jackie Sanchez, Ellen Santos sa Binmalay, Pangasinan. Kumusta po kayo dyan? Dinia Asuncion Herman sa Santa Maria, Bulacan. Rodel Anasio, magandang gabi sa iyo. Eduardo Narvaez, mas late ka ngayon. Magandang gabi din sa iyo. Kim Kinyu, tumulong din siya sa pag-compute. Alex Migs Cabanit, magandang gabi. Naimba Garabii, magandang gabi sa iyo. Thank you very much po, Alex, at nanunood din sa atin sa BIR at RCG Transport. Magandang gabi po sa inyo. Thank you very much po. Yung mga taga Binalonan, Pangasinan, magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Magko-commercial po muna tayo sa ating pagbabalik. Yung mga questions na
dinalakay ko na po yung iba, kaya yung may mga questions sa patungkol dito sa CLOA, hindi ko na po uulitin Magbabalik po ako, ilan po muna mga paalala, sasagot na po ng mga questions sa ating pong pagbabalik. Promise! Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Si Senki Osma. By the way, hindi ako nakapag-intro ulit. Attorney Rina Seco po dito sa DZRH Usapang Legal. Si Senki Osma, papaano po malilipat yung ipapamana na lupa sa mga apo kung patay na ang lolo ko? Ayaw naman asikasuhin ng nabubuhay na tiyahin o tiyahin ko. Okay, maganda po, kayo po ay magpadala ng demand letter. Mas maganda pag-usapan po ninyo, kayong magkakapatid, kayong lahat ng mga tagapagmana. I would assume na yung magulang, isa sa mga magulang niyo ay nawala na, at kayo ang humahalili, or yung kayo ay nagsasalita pabor sa inyong magulang, na buhay pa at hindi lang nag-aasikaso yung mga tiyahin ninyo. Kayo na po ang mag-initiate. Tita, tito, tiya, tiyo, isettle na natin yung estate ni na lolo at lola. Habang meron pang pagkakataon na meron pang amnesty, kasi ito po ay malaking kabawasan, So doon po kayo mag-uumpisa sa pakikipag-usap sa kanila. Ngayon, kung hindi pa rin po sila pumapayag o hindi sila pipirma, meron pong option para doon sa mag-i-avail ng amnesty. May option po sila, or kayo, or tayo, kasama na ako, may option po tayo na saka na natin i-submit yung deed of extrajudicial settlement of estate. Mahalaga lang po na mabayaran natin. Meron lang tayong inventaryo ng lease ng properties at yung mga supporting documents, titles, yung tax declaration doon sa time na namatay sila. Yun po, at yung death certificate, yung TIN, yun po lamang ang pwede na po nating itong bayaran, mapa-assess doon sa BIR para mabayaran natin, para at least meron na tayong, kumbaga bagaman at hindi fully settled yung estate at hindi pa natin malilipat sa atin yung title, yun na lang po ang kulang natin para mailipat itong mga properties na ito. Ngayon, kung kayo po ay nakapunta na sa BIR na bayaran ninyo yung tax, yung e-car po ay i-release sa inyo once na meron po kayong deed of extrajudicial settlement of estate. Meaning to say, kung isi-settle po ninyo or babayaran na po ninyo yung estate tax, mapapasok pa po kayo doon sa June 14, 2025. Bagaman at maybe yung extrajudicial settlement of estate ninyo ay saka pa ninyong maisasubmit sa BIR. That way, hindi na po tayo, kumbaga, ay maa-avail po natin yung amnesty. Usapang Legal. Okay, ito pong question ni Kla. Attorney, kung mag-asawa ay walang anak at namatay ang isa sa kanila, kanino mapupunta ang kanilang napundar na mga ari-arian? Mag-asawa, walang anak at namatay ang isa sa kanila. Kung namatay ang isa sa kanila, yung halimbawa may magulang, halimbawa ako, may asawa ako, halimbawa po ay wala akong anak, wala kaming anak ng asawa ko, yung asawa ko namatay, wag muna ako. Halimbawa namatay yung asawa ko, kanino mapupunta? Kung ako po ay may nanay at tatay pa, kung siya po ay may nanay, yung asawa ko ay may nanay at tatay pa, ibig sabihin maghahati po kami ng kanyang mga magulang dahil yung magulang ay compulsory heir po ng asawa ko. Ganon. Usapang Legal. So, ibig pong sabihin, yung asawa at yung magulang nung namatay, yun po ang maghahati. Kung wala na po yung magulang nung namatay, yung kapatid po noong namatay, yun at saka yung asawa ang maghahati. Kung 10 ang kapatid nitong namatay, di 1/2 sa 10 magkakapatid, 1/2 doon po sa asawa. Usapang Legal. Merong question dito, Lorena Castaneto, magandang gabi sa iyo. Ask ko lang po, ano po ang gagawin yung lupa na wala pang rehistro, public land po ito, ano po ang dapat gawin? Salamat. Noon pong
Wednesday, tinalakay ko po yung Wednesday last week, tinalakay ko po yung mga rights. Pwede po ninyong balikan yun, ma'am. At nandoon po yung discussion natin kung paano natin mapatituluhan yung rights pala. Usapang Legal. Pero kung ito po'y public land at hindi alienable and disposable, mag-antay-antay lang po kayo ma-reclassify ang lupa into alienable and disposable. Jay Suba, magandang gabi sa'yo sa Pasig. Thank you very much for watching, Bongski. Magandang gabi sa'yo. Loko ka. Okay, magandang gabi din sa'yo, Violeta Montecalvo Zambrano. Facebook ni Roy at si Hil Ocampo dyan sa Chaong Quezon. Ano daw ba yung e-car? Sabi ni Miss Charo Abraham. Ang e-car po is Electronic Certificate Authorizing Registration. Once po na natapos ninyo ito, no? Yung death certificate, yung tin ng namatay at saka tin ninyo, ng mga tagapagmana, yung certified true copy ng lahat ng mga documents ninyo, ng mga properties, certificate of acquired land holdings, tsaka yung iba pang mga dokumento patungkol sa properties. Once po na na-submit na ninyo yan, ay magbabayad po kayo ng tax. Ngayon, pag na-submit na din po ninyo yung extrajudicial settlement of estate, ibig sabihin nagkasundo na lahat kayong mga tagapagmana, i-issuean po kayo ng e-car, Electronic Certificate Authorizing Registration. Yun po ang dadalhin ninyo sa Register of Deeds, no? At doon saka po ninyo mapaprocess yung pagtatitle ng property pabor sa inyong pangalan mula doon sa tinatawag natin ng mother title. Bakit? Kasi kung halimbawa isang malaking property ito, isang title na hinahati-hati ninyo. Yung isang title, yun yung mother title. Tapos, syempre, manganganak dahil naghati-hati kayo, mapatitutuluhan ninyo sa inyong pangalan. By the way, yung e-car po ay kada heir ang issuance nito. So kung halimbawa kami 5 magkakapatid, no, tagapagmana ni Nanay Flory, kung meron man. So kami pong 5, once ma-settle namin mabayaran namin ang estate tax at ma-submit namin ang extrajudicial settlement of estate, bawat isa po sa amin ay mai-issuehan ng e-car, Electronic Certificate Authorizing Registration, para po yung share ko. Halimbawa, yung share ko, share ni Ate Kat, share ni Ate Lucy, share ni Ate Lily, share ni Ate Ching, yun po yung mga kapatid ko. So, bawat isa po sa amin ay meron nito para mairehistro namin sa kanya-kanya naming pangalan yung property na minana namin. Ganon din po ang mangyayari sa inyo. Usapang Legal. Dante Bardalosa and Ed Simbulan Flores, magandang gabi sa iyo. Si Tita Sita Arevalo na nag-celebrate ng kanyang birthday last week ay nanonood din sa atin. Magandang gabi sa iyo. Thank you very much for watching. Si Dinya Asuncion Herman, magandang gabi po. Meron pang mga questions dito. Sabi niya, medyo mahaba po, Mas Maricor, sasagutin ko po offline yung inyong question or sasagutin ko po yung i-message niyo po ako. Si Sanso Hoya, paano po kung nakabayad na ng estate tax ng kabuuan ng lahat ng lupa ng lolo noong 2015? Nagbenta kasi sila ng lupa. Ngayon po ay di makita yung resibo na binayaran sa BIR through Land Bank. Paano po kaya dapat gawin dito? Pero po ipaparehistro namin buong lupa at di na uli kami magbabayad ng estate tax. Okay. I'm sure meron po yung record Kapag ka po na-issuehan na kayo ng car, a Certificate Authorizing Registration 2005 pa. So malamang ito ay car, no? So ngayon ay e-car na. Pwede po ninyong makuha ulit ito. May bayad lamang po, no? Dati parang nag-i-expire, no, yung e-car. Bagaman at pwede kayong kumuha ulit, no? So pwede po kayong kumuha ulit, Miss Sansu Hoya, no? Pwede po kayong kumuha ulit ng proof of payment ninyo. Usapang Legal. Meron po ako, ano po ang dapat gawin ko? Meron po akong property na ako lang po ang nagpundar at hindi naman po nagbigay ang dati kong asawa. Naghiwalay na po kami pero hindi po legal. Salamat. Ay wala po tayong magagawa kung ito po ay nabili ninyo na kayo ay mag-asawa pa, no? Dahil ito po ay bahagi ng conjugal property ninyo. Kung halimbawa naman po na later on kayo ay mag-file ng
action for declaration of nullity of marriage. Anong ibig sabihin nito? Na yun pong kayo ay pinapadeklara ninyo na walang bisa ang kasal ayon doon sa mga grounds na nakasaad doon sa family code. So ibig pong sabihin, ang mag-govern po sa inyo ay yung according to sinong bumili o anong share, no? So ibig pong sabihin, kung halimbawa hiwalay na kayo physically, no? Separated de facto, ibig sabihin bagaman at kasal pa kayo at hindi pa nadedeklarang walang bisa ang inyong kasal, hindi na kayo nagsasama. Yun po ay basta i-manifest po ninyo kapag ka nag-file kayo ng petition na ito ay na-acquire ninyo at that time na hindi na kayo nagsasama, ibig sabihin po, sa inyo lang po dapat mapunta ang property. Usapang Legal! Or kung sakasakali naman po, no, kayo ay walang plano na mag-file ng annulment or declaration of nullity of marriage, kung magkakaroon po kayo ng legal separation or judicial separation of property, at siya po ang may kasalanan kung bakit kayo nagkahiwalay, pwede po ninyong ipa-forfeit, no, ang share niya doon sa conjugal asset. So pwede po ninyong gawin yan. Usapang Legal! Magandang gabi din po sa inyo, Ariel Manalang dyan sa Porac, Pampanga. Ching Ebo. Uy, Ching Ebo, ikaw ba ay classmate ko? May Ching Ebo kasi ako naging classmate sa law school Although nag-stop siya dahil nagpayaman ng todo. Joseph Abalos, magandang gabi sa iyo. Si Antineris, may property po ang nanay ko pero tax declaration lang paano paghahatian ng magkakapatid. Kaya din po, papasurvey din po ninyo yung property. Usapang Legal! Hello, attorney. Namatay po ang lolo ko, pati tatay ko at sa isang tiyo ko na binata na walang at walang anak. Bali, isang tiya ko lang po ang buhay. May mga naiwang property ang lolo, yung mana po ba ng tiyo kong binata? May kahati po ba ako? O, buhay pa ba si lola? Kasi kung yung minana nila tiyo mo mula sa lolo mo, kung buhay pa po si lola, ang tanging tagapagmana po ni tiyo ay si lola. Ngayon, kung patay na si lola, no, ibig pong sabihin, no, at halimbawa ay yung tatay ninyo ay nawala na din. So ibig pong sabihin, magiging divided by, tiya mo, tatay, okay, magiging divided by 2, ibig pong sabihin, si tiya ay kalahati at kayong magkakapatid or ikaw, kung solo kong anak, kalahati din sa inyo. Yung halimbawa, 3 kayong magkakapatid, yung kalahati nun, paghahati-hatian ninyo. Si tiya ay per capita o isang buo ang kanyang makukuha. Ibig sabihin, kasi kapag ka po may namatay, divided by kung ilan yung tagapagmana Ngayon, dahil namatay na si tatay, yung share ni tatay ang mapupunta sa inyo at paghahatian ninyong mga magkakapatid. Ang tawag doon, per store piece. Ayan. Usapang Legal! Ang haba ng mga questions. Sabi niya, attorney, tanong ko lang po, gagawin ko sa pamana ng lolo at lola, patay na po sila, tatay ko rin po, patay na, at mga tita at tito na lang sa kanila, pa rin po nakapangalan ang tawag doon, kapangalan sa lolo ko. Again, magsisettle po kayo ng estate. Binanggit na po natin kung ano yung dapat ninyong ihanda. Magandang gabi sa iyo, Harold Rafael Gonzalez, watching from his cellphone. Magandang gabi po sa inyo. Thank you very much. Sans Pertez at maraming iba pa. Ito mga napakaraming nanonood sa atin. Henry Dolohan sa Botolan, Zambales at ang dami nanonood. Thank you very much po for watching. Medyo natataranta ako. Gusto kong mabanggit kayo lahat. Kaya lang, mahina po ang kalaban. Thank you very much po for watching. Sa DZRH News Television, magandang gabi po sa Estelita Lim. Sa magandang gabi din po sa MMI. At si Herminia Albuna, Michael Manala, Jerome Villanueva ng Bacnotan, La Union. Magandang gabi sa Villanueva family. Editha Santillan, magandang gabi po sa inyo, at Nenita Cordero. Yung iba hindi ko na nakikita ang mga pangalan ninyo, pero i-screenshot ko po ang inyong mga questions at sasagutin ko po isa-isa. Usapang Legal!
Pwede po bang mag-aayos ng estate tax ng namatay ko na biyanan? Pwede po, pero hindi po kayo kasi hindi kayo tagapagmana ng inyong biyanan. Kayo lang pwede nyong ayusin sa pamamagitan ng special power of attorney. Ngayon, kung halimbawa po namatay ang biyanan ninyo, pagkatapos after mamatay ang biyanan ninyo, namatay ang asawa ninyo, ibig sabihin yung asawa ninyo ay nagmana na mula sa biyanan ninyo, pwede kayong sumali sa settlement of estate hindi bilang kinatawan, kundi bilang tagapagmana po ng inyong asawa. Usapang Legal! Bilis-bilis ng oras, tama ka. Auntie Neris, magandang gabi sa'yo. Are you accepting legal service? Tumatanggap po ako pero limitado lang. Yes, I do. Yan. At kasama po sa practice ko itong settlement of estate. Medyo marami-rami ko na rin pong na-settle na estate. Pero ang dami pong mga questions. Ba't ang daming questions pagkamana, no? Usapang Legal! May karapatan po ba ang anak ng husband sa previous marriage sa property ng heirs of spouses? Okay. Heirs of spouse. May karapatan po yung anak sa unang asawa doon sa, halimbawa, ikaw, yung asawa mo ay may anak sa una, no? Kapag ka namatay ang asawa mo, kasama sa magmamana doon ay yung anak niya sa una. Hindi siya maaaring mawalan. Lahat po ng anak legitimate or marital children or non-marital o illegitimate or anak sa labas, lahat po yan ay may karapatan na magmana. Usapang Legal! Rizel Sison, magandang gabi sa iyo. Jean Cortez, Luz Baluyot, pasensya na't hindi ko natapos. Jennifer, at maraming iba pa. Would you agree with me? Magsa-second episode po tayo sa ating talakayan para po matapos lang natin itong mga questions ninyo. Magbabalik po ako on Wednesday para sa talakayan patungkol sa mana. Ipagpapatuloy ko po ang ating talakayan. Pwede po ninyong i-share at pwede na rin po kayo mag-post ng inyong questions sa DZRH Dos Compañeras or sa DZRH News or DZRH News Television bilang comment sa Facebook Live natin tonight. Nire-review ko po ito. Sasagutin ko po kung hindi man sa online din ay dito po sa programa. Nakasama ko po sa kabilang side, Norman Moraga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. By the way, thank you very much sa nagpadala po ng kape. You know who you are. Thank you very much. Hindi pala ito kape. Matcha. Thank you so much. Miss Cecil Mendoza, sasagutin ko yan. Sa Wednesday po, magsama-sama ulit tayo. Magandang gabi din sa iyo, Herminio Villaluz at Alex Odaundo. Magbabalik po ako on Wednesday pero susunod po sa akin ngayon ang Lunas at Lunas Extension. No? Dito lang po sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal! Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal!